Magandang araw mga kaibigan. Ako mga kaibigan na mainit itong pag-uusapan natin. Sara Duterte, buineltahan matapos ang paninira. Tito Sen, kinastigo, 18 senador. Game plan ni Escudero, nabisto. At grupong Escudero, iko-contempt ang mga prosecutor. Matapos ipangalandakan ng mga senator judges ang kanilang matinding suporta kay BP Sara at ang patuloy na paninira sa ating Pangulo at gobyerno, abay hetong matinding buwelta sa mga Duterte. Samantala, ipinag-utos ni Escudero na kailangang sumunod at rumespeto ang Kamara sa utos ng Senado sa usapin ng impeachment ni Sara Duterte. Kung hindi, iko-contempt niya lahat ang susuway sa kanyang utos, kaya naman hindi nakapagpigil at kinastigo ni Senator Soto at Attorney Monsod lalo na ang pagiging bias ng karamihang senador. Nako, abangan nyo po yan ha. Yan ang pag-uusapan natin. Pero bagong lahat, pakilike po muna ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Nagbabala ang impeachment court na maaring ipakontempt ang mga miyembro ng prosecution panel kapag nagmatigas sa hininging resolusyon ng korte sa kaso ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Reginald Tongol, tagapagsalita ng impeachment court, batay sa Rule 7 ng impeachment rules, may kapangyarihan ng korte na patawan ng parusa ang sinuman. Ang alinmang panig-anya na hindi gagalang ang kautusan ng korte, maaari i-contempt kahit pa ang kampo ng Vice Presidente. Sakaling muling mag-convene ang impeachment court sa 20th Congress pero wala pang reply ang prosecution team, maaring magpasa ang korte batay sa motion ng isang presiding judge o kaya magdesisyon ang korte para sa contempt. Gayaan yan ang sabi ni impeachment presiding officer Francis Escudero, mas mataas ang kapangyarihan ng korte kumpara sa mga prosecutors. Kinumpirma naman ni Tongol na hanggang ngayong araw wala pa silang natatanggap na anumang reply o pleadings mula sa prosecution panel at ang kanilang pahayag ay sa pamamagitan lang ng media. Payo niya sa Kamara maghain ng formal pleadings sa korte dahil baliwala ang anumang magiging pahayag sa media. Dinepensahan naman ito ang mga batikos na hindi dapat mga senator judge tulad ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang maghain ng motion para ibalik ang articles of impeachment sa halip na prosecution o depensa. Sa mga batikos naman hinggil sa political leanings ng mga senator judge at babala ng mga pagkwestiyon sa integridad ng impeachment court, sabi ni Tongol, malaya ang sinuman na maglabas ng kanilang hinaing pero hindi ito papatulan ng korte. Malinaw dito mga kaibigan na yung gusto po ni Escudero. Oo, na talagang kung hindi susunod ang Kamara, pati din itong grupo ni Sara Duterte, abay contempt ang aabutin mga kaibigan. Matindi talaga itong si Escudero. Talagang supremo mga kaibigan. Kung makapag-utos kailangan agad-agad. Ano yan? Forthwith? Sinabi na nga ng Kamara mga kaibigan, no, nasusunod sila sa anumang utos ng impeachment court. Basta naaayon ito sa batas. Yun lang yun mga kaibigan. Tapos eto naman tong si Escudero may pa-contempt agad. O, di ba? Kaya kasi nasabihan ng ilang mga personalidad na ginagawa mong tanga ang media at taong bayan. Tsaka mga kaibigan yung sinasabi niyang contempt, sige nga, tignan nga natin kung hindi susunod itong si BP Sara. Mako-contempt mo kaya itong si Sara Duterte pag ikaw sinuway nito? Di ba mga kaibigan, impeachment case nga ni Sara Duterte, pinatagal mo. O di ba? Ang daming delay na ginagawa nyo, eto pa kaya i-contempt si Sara Duterte? Nako. Kaya naman mga kaibigan yung mga ganitong ginagawa ni Escudero, abay nabisto ni Attorney Monsod ang game plan ni Escudero at ng grupong Duterte na dapat sana'y i-dismiss ang impeachment. Pero ang totoo mga kaibigan, eto. It's a delaying tactic that, to do this because the Senate did not want to vote on the proposal of Senator Bato that they dismiss. Because I think they realize that that is unconstitutional. So ito yung kanilang parang, sige, iparemand na lang natin dito sa House and ask them if they complied with the 1-year limit. I think the agenda of the Senate is that they want the case to be tried already
by the 20th Congress. Kasi yung second question nila tinatanong nila if the House is willing for this to be handled by the 20th Congress, correct? I think that they changed I think that the Senate changed their game plan. They knew that they cannot dismiss. So, ipasa na lang natin to sa 20th Congress. Malinaw mga kaibigan yung sinasabi dito ni Attorney Christian Munsud na ang lahat ng ito ay kasama sa delaying tactics nila. Kasi nga nung una, sinubukan ni Senator Bato na baka sakali, 'di ba, na makalusot itong motion to dismiss. Pero yun nga, buti na lang nandyan si Senator Coco at si Senator Risa na talagang sinoplak itong sinasabing katangahan na pinaggagawa ni Senator Bato. Isipin nyo naman mga kaibigan, 'di ba, nasa impeachment court ka na tapos senator judge ka tapos ang estilo mo parang nag-aabogado kay VP Sara. Ang matindi mga kaibigan, hindi man lang kayang sitahin ni Escudero. Tapos may pa-contempt ka na naman. Ni hindi mo kayang disiplinahin yung nasa bakuran mo, 'di ba mga kaibigan? Matindi talaga eh. Kaya naman mga kaibigan, no, eto yung masasabi ngayon ni Attorney Munsud dahil nga sa pagiging bias nila. Well, I already said, it's up to them. It is a matter of their own integrity. That's what the justices of the Supreme Court do. That when they feel that they cannot, that there's maybe a conflict of interest, or they don't believe that they can get rid of any bias and all that they voluntarily recuse themselves. A lot of people are speaking for themselves, whether you're talking about association, the church, the NGOs, the people, they are already expressing themselves, and it's correct that they should express themselves, and to demand that the public officials who are involved in this case will live up to the trust that the public has given to them. Totoo naman, 'di ba mga kaibigan, na kung meron lang sanang delikadesa itong mga senador natin, ay talagang tatalima sila kung ano yung sinumpaan nila, 'di ba? Na magiging patas sila. Pero wala mga kaibigan, harap-harapan talaga makikita natin na sa umpisa pa lang alam na natin kung sino talaga yung papanigan nila. At bakit ba takot sila mga kaibigan na makita ng taong bayan yung mga sinasabing matitinding ebidensya? O, 'di ba? Bakit ayaw nilang pagbigyan na gumulong yung proseso? Talagang ginagawa talaga nila yung lahat ng pwede nilang gawin para i-delay, at ang matindi ay talagang tuluyan ng ilibing yung impeachment case ni Sara Duterte. Kaya naman, 'di ba mga kaibigan, kahit pa sa simula sinasabi na ni President Marcos na ayaw niya ng impeachment, pero iba yung gumulong na yung proseso. Kumbaga, yung impeachment process, sundin natin anuman ang nakalagay sa batas. Ganon din naman mga kaibigan, di ba? Yung sinasabi ni Senator Lacson, kung matatandaan niyo si Tito Soto, even si Senator Coco, sinabi niya na ayoko sana ng impeachment, sabi nila, di ba? Pero kung ito man ay gumulong na, di ba? Talagang umandar na yung proseso, lalo na at na-impeach na si Sara sa Kamara. Wala silang magagawa mga kaibigan, kundi gawin yung mandato nila bilang senator judges na may patas na paghusga at hindi babastusin ang batas at taong bayan. Kaya naman mga kaibigan, hindi na talaga napigilan ni Senator Soto na kastiguhin itong kabalbalan ng grupong Escudero at Duterte. Eto mga kaibigan. Hindi allowed ang senator judge na mag-judge or mag-lawyer for the prosecution or for the defense. That motion was for the defense to do after they are heard or after they are read. At the very least, after they are read the articles of impeachment. Napakapangit nun. Wala kang karapatang maging senador. Takot ka pala eh. Di ba? Hinalal ka ng taong bayan, represent mo yung taong bayan. Ganun dapat ang attitude mo. Hindi yung takot sa isang politiko o takot sa paman. Kasi napakasagwa naman, napakababa naman ng uri ng politiko natin pagka ganun.
Tama mga kaibigan, huwag ka nang magsenador. Kung takot ka lang din naman sa iisang pamilya at hindi ka nahihiya at natatakot sa taong bayan. Di ba mga kaibigan, tandaan natin, pag boses ng taong bayan, kumilos. Nakita na natin yung nangyari sa dating Pangulong Estrada, di ba? Nung nangyari, nagmatigas. O bandang uli, ano nangyari? Ayun, pinatalsik. Kaya naman yung mga 18 senador, abay, baka naman, mahiya-hiya naman kayo. Oo. So, wala, kinalimutan na nila yung Article 3, Paragraph 2 of the Rules of Procedure on the impeachment trials. Dapat yun ang isa-isip nila para mag-iingat naman sila sa mga pagsasalita nila. So, kung pinangungunahan mo na kagad at nagsasalita ka ng ganon, nakikita ng taong bayan yan. Ang tanong dyan, may karapatan ka ba na maging senator judge? Pagka ganon, nakabihis na sila. They convened themselves as an impeachment court. 2 impeachment pinagdaanan ko. Na-review ko yung impeachment sa Amerika. Ang senator judge hindi nakakapag-file ng resolution on that particular, on any topic like that. Senator judge ang pwede mo lang gawin, usually, ang sinasabi lang dito, ang pwede lang, based on the rules, is ang isang senator judge, you can ask questions for clarification, never the point as acting for, let's say, as a prosecutor or for the prosecutor or for the defense. Dapat hindi ganun ang kilos mo. Yung ganung klaseng motion for the defense. Nagpakita ka ng impartiality ng sobra obvious. Ako tingin ko kasi hindi ko alam kung ano ang mabuting ginawa niya doon, yung presiding officer. Pero sa akin, on hindsight, dapat yun, kung meron silang ganung motion, dapat ginawa nila noon as a legislative body, not as an impeachment court. Then anything can be brought forth. Ang nangyari, mayroong isa sa kanilang nagsuggest, I don't know who, baka isa sa mga abogado nilang nakapaligid doon, na mag-convene muna tayo sa impeachment court, saka doon natin pag-usapan niya. Yung remand na pag-usapan natin. Hindi nga dapat sa isang senator judge na nagpapile ng resolution na gano'n eh. Dapat yun, impeachment court, yun? Ang tamang procedure doon, yung pakinggan ninyo yung articles of impeachment, i-review ninyo, mag-inquiry kayo, paharapin nyo yung prosecutors, pakinggan nyo yung sasabihin ng defense. Yun ang dapat nakilos doon eh. Bago kayo makapag-judge kung ano yung laman nun. So in other words, dapat as a legislative body nila ginawa yan. Okay, ngayon, hindi ko alam kung paano yung procedure na nangyari sa kanila, pero ang isang nakita ko, nung nagsasabi na sa akin, nagkakagulo, binonitor ko, abay, kanya-kanyang tayo Kanya-kanya tayo yung mga judges. Ginawa nilang parang legislative body na magulo. O bakit ko nasabi yan? Patawad niyo ko, with due respect to you, kung nanonood dito mga senador. Hindi naman gano'n dapat ang pagpatakbo ng session eh. Dapat, anything that should be taken up on the floor, usually, ang senador dapat nagpapaalam sa majority leader. Ang majority leader na nagsasabi sa Senate President kung sino i-recognize. Ganun ang rules and procedures. So yung Senate President, hindi basta-basta nagre-recognize ang kung sino-sino tumatayo. Ganun dapat ang procedure. Hindi napanood ko, kaliwat kanan, tayo. Pero isa nabubuyo ng, sagutin mo. Pagka gano'n, alam mo, mawawala ng gana tao sa inyo. Di ba mga kaibigan, si Villanueva yan eh, di ba? Habang nagsasalita pa lang si Senator Risa Hontiveros, di ba? Anong ginawa niya? Sinulsulan niya itong si Manang Aimee, di ba? Para kontrahin agad habang nagsasalita. Di ba? Nakakahiya. Galing pa mismo sa'yo. Oo. Imbis na ikaw yung role model sana ng kabutihan, abay isa ka rin. Oo, di ba? Itong si Villanueva, nung una okay pa di ba? Na gusto niyang matuloy itong impeachment, gusto niyang marinig. Pero nung sinindak ni Robin Padilla, sinigahan lang. Putik na yan mga kaibigan, umatras. Tapos nagbago yung tono. Di ba? Abay, bumoto na lang. Bumoto para ibalik yung impeachment case sa Kamara. Samantalang nung una mga kaibigan, bumoboses pa to na gusto niyang matuloy itong impeachment case ni Sara Duterte. Pero yun nga parang dinibdiban mga kaibigan. Naduwag di ba? Tapos yung mga 18 senador, ewan ko anong nangyari doon. Parang wala lang mga kaibigan. Kahit pa kaliwat kanan na, di ba, sa media sinasabi na ganito ganyan,
Tapos eto nga, harap-harapan si Senator Coco Pimentel na ipinaliwanag ng mabuti na hindi dapat ganito gawin natin. 'Di ba? Malinaw yung mga paliwanag dito ni Senator Coco. Kaya mga kaibigan, itong si Senator Soto, talagang hindi niya na kinaya eh. Oo, yung mga nakikita niya, lalo dito kay Escudero. Sobrang ano kasi mga kaibigan eh, yabang mga kaibigan, di ba? The way siya magsalita, tulad na lamang ngayon mga kaibigan, di ba? Sinasabi niya, respeto nyo kami kamera. Kailangan sumunod kayo, kung hindi, contempt. Di ba mga kaibigan? Matindi talaga eh. Oo. Nasaan ang decorum? Nasaan ang rules and procedures of the Senate? Isa lang naman yung impeachment na pinadala sa speaker eh. Meron silang maling intindi ron ha. Kung bakit mga pumasa pa sa barang nagsasabi na mali daw yun eh. Totoo naman, 'di ba mga kaibigan, yung ilan diyan mga abogado, 'di ba? Pero bakit ganun? Imposible naman yung comprehension nila mga kaibigan. Nasa paanan, 'di ba? Na hindi nila kayang intindihin kung ano man yung nakalagay sa impeachment rules at kung ano man yung nakalagay sa batas natin na dapat nilang sundan na lang sana. O 'di ba? Kung hindi nila sinasadya ito, kung hindi naman sila nagtatanga-tangahan, abay duwag sila, 'di ba mga kaibigan? Tama yung sinasabi ni Attorney Munsud, 'di ba? At ni Tito Sen dito. Dahil tandaan natin, yung mga sahod ng mga to ay galing sa atin, galing sa ating tax. Tapos ang kakapal ng muka na ipangalandakan sa buong mundo, 'di ba? Na kahit daw sunugin mo ay Duterte pa din. Sana lang po sa Duterte na lang po kayo humingi ng sahod ninyo. Huwag na sa taong bayan, 'di ba? Kung ganun lang din naman, o kaya naman, wag na kayong tumakbo sa susunod. Ganun lang yun kasimple. 'Di ba mga kaibigan? Ay nako talaga. Kaya naman mga kaibigan ako talaga personally, kasi sa ngayon, wala namang ibang may gusto na maging Senate President eh. Ang matunog lang talaga dito ngayon si Tito Soto. Abay mas gusto ko na mapalitan nitong si Escudero at ipalit itong si Tito Soto. At least, eto, alam na natin na may paninindigan pagdating sa usapin sa impeachment, di ba? Tandaan natin mga kaibigan si Tito Sen, kaibigan niya rin naman si Duterte, si Digong. At kakilala niya din naman itong si Sara Duterte. Pero sinabi niya na sa ilang beses nakaliwat ka ng interview, kung siya ang magiging Senate President, talagang makikita ng taong bayan na patas ang laban. Sinabi pa niya mga kaibigan ng pangako niya na kung siya magiging Senate President, talagang mabibigyan ng publiko ang taong bayan na makita yung mga ebidensya laban dito kay Sara Duterte. Kaya hindi rin ako makapaghintay mga kaibigan na tumawid na itong impeachment case ni Sara Duterte from 19th Congress sa 20th Congress. At mapalitan na rin sana itong si Escudero. Oo. Tapos mga kaibigan, ipinagkakalat ngayon ng mga alipores ni Duterte na talagang sobrang sipag daw talaga ni VP Sara at talagang matapang sa kabila ng mga pagsubok. Itong impeachment case. Ngayon naman, meron pa itong ICC ng kanyang ama. Abay talaga lahat po yan ay talagang tinututukan daw ni Sara Duterte. Ganyan daw siya kasipag. Akala ko ba para sa bayan? Yung pagiging masipag niya sa kaso niya, tapos sa kaso ng tatay niya. Di ba? Tulad na lamang nito mga kaibigan. 3 buwan na ang lumipas mula nang ilipad si former President Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Ang kapatid ni PBBM na si Senador Amy Marcos damay na rin sa misyong ibinibigay sa kanya ni VP Sara. Hindi ako ang magbabalik kay dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Dahil ang kapatid mo ang nagpadala sa kanya sa Hague, ikaw ang magbabalik sa kanya sa Pilipinas. Para siyang naka-hostage. Bibitawan ko lang yan siya kapag si dating Pangulong Duterte ay nabalik na sa Davao City. Opisyal nang nagsumite ng urgent request for interim release ang kampo ni FPRRD sa ICC. Base ito sa 4 na grounds. Una, hindi raw flight risk ang dating Pangulo at wala itong balak takasan ang kanyang kaso. Ikalawa, hindi raw ilalagay ni Duterte ang investigasyon o sinumang sangkot dito sa kapanganiban. Ikatlo, titigil na umano si Duterte sa paggawa ng krimen kahit daw sinabi niya sa isang Quadcom hearing noong 2024 na dodoblehin niya ang kanyang drug war kills kung muling mahalal bilang alkalde ng Davao City. Ang huli, humanitarian grounds, lalo na't 80 years old na si FPRRD. Pero kung si ICC accredited lawyer Joel Butuyan ang tatanungin, mahina ang grounds ng kampo ni Duterte.
From the very beginning, talagang hindi niya nire-recognize yung jurisdiction ng ICC. In fact, he even withdrew the Philippines from the ICC, and he even threatened ICC officials if they went to the Philippines. So talagang sa bunganga niya mismo, makikita mo na magiging flight risk siya dahil talagang he does not recognize the entity of the ICC. Sa dokumentong isinumite ng legal counsel ni Duterte na si Nicholas Kaufman, sinabi niya na mayroon na silang kausap na bansa na willing tanggapin si Duterte. Sa mga kaibigan po natin at mga kababayan na nagsasabi na baka sa Malaysia po yung kukup-kup dito kay dating Pangulong Duterte, ay hindi po. Malayo pong mangyari yan. Kasi unang-una, ang Malaysia ay hindi naman po member ng ICC. So doon pa lang hindi po pwede. Okay? Ang pwede lang kumup-kup dito kay Duterte ay dapat ay member ng ICC ngayon, active member. Kaya mga kaibigan, yung pinapakalat ng mga alipores ni Duterte na ito daw interim release ay ito daw ang way para makabalik sa Pilipinas ang dating Pangulong Duterte ay hindi po. Dahil hindi naman na tayo member ng ICC. Kasalanan din yan ni Digong. Umalis-alis kasi siya sa ICC. O di sana kung hindi siya umalis, di pwede siyang dito, di ba? Kukup-kupin din siya ng Pilipinas. Para sa mga kaalyado ng dating Pangulo, magandang hakbang ang request for interim release, lalo na't naniniwala sila na iligal ang pag-aresto kay Duterte. Pero para sa mga biktima ng madugong drug war ng dating Pangulo, kalbaryo sa pagkamit ng hustisya sakaling pansamantalang palayain si Duterte. Pending pa rin ang kasong Crimes Against Humanity ni Duterte sa ICC at nakaschedule ang kanyang pre-trial sa September. Sa gitna ng request for interim release, panawagan ng mga biktima kay Duterte, huwag tumakbo at harapin ang kanyang kaso. At dahil nga dito sa mga nagiging pronouncement ngayon ni BP Sara, 'di ba? Hindi lang sa tinuturo niya na si Pangulong Marcos yung promotor dito kung bakit nandun ngayon si Digong sa dahig. Tapos sinasabi pa niya na nagkaroon daw ng dayaan nung last na election. Aba matindi mga kaibigan, nagkaroon pa ng ganon. Samantalang number 1 na nga yung si Bongo 'di ba? Tapos number 3 rin naman si si Bato. Ano pang inaasahan mo? Nanalo pa nga si Marcoleta ano pang tawag doon? Nanalo pa si Villar, 'di ba? Si Aimee. May dayaan pa rin. Ano yan? Anong gusto nyo? Yung Duterte panalo lahat? Abay matindi talaga mga kaibigan. Kaya naman sa lahat ng mga pinagsasabi nitong magaling na vice presidente natin, abay heto ang matinding buwelta ni Attorney Claire Castro mga kaibigan. Yusek, kagabi po nailabas yung request ng defense team, the former President Rodrigo Duterte, asking the ICC to grant him interim release on the grounds of he is not a flight risk, won't commit further crimes, and that a member state is ready to receive him kung pagbibigyan po ng ICC. Ano pong posisyon ng Malacanang dito sa request na interim release? Lalo na syempre yung mga victims po ng drug war ay ang gusto nila pa rin ay accountability sa part ng former president. Well, unang-una, nabasa natin na parang i-claim po nila or ilalagay po nila sa kanilang petition na that Mr. Duterte will not imperil proceedings if released. Mr. Duterte will not continue to commit crimes. So in one way or another, the council admitted that the former president, had committed such crimes. So just a question, because they will include that in their motion or petition that Mr. Duterte will not continue to commit crimes. So may pag-amin ba rito? And anyway, if that's their strategy, sana lang po ay mapaniwala nila yung mga ICC judges at huwag nilang masabi later na ang kanilang mga pinangako, dahil may mga pangako sila sa kanilang sa petisyon, ay masabing nagbibiro lang sila. At tulad na nangyari sa pangako sa jet ski. But anyway, kanila pong strategy yan at hayaan na lang po natin ang ICC ang mag-determine kung sila pa paniniwalaan at kung mag-grant ang kanilang request for interim release. Kung ano man po maging desisyon ng ICC, the Palace or Malacanang will respect kung pagbibigyan man po itong interim release. Opo, nasa ICC na po kasi yan. Nasa kamay na po ng ICC kung ano po ang kanila magiging decision o resolution on that matter.
Last question na lang po. Related pa rin po sa ICC, but this time coming from Vice President Sara Duterte during a meeting with the OFWs in Kuala Lumpur. Ang sabi niya po, kasama niya rin kasi si Senator Amy Marcos. Sabi niya, dinadala niya raw doon si Senator Amy kahit saan kasi hindi ako ang magbabalik kay dating Pangulong Duterte sa Pilipinas dahil ang kapatid mo, referring to President Bongbong Marcos, ang nagpadala sa kanya sa The Hague. Ikaw ang magbalik sa kanya. So, how does Malacanang respond to this statement, especially with former Duterte now, President Duterte now seeking interim release? At saka yung message nga po sa mga OFW na si Pangulong Marcos daw yung nagpadala sa Hague. Ito ba yung yung binanggit niya na hostage niya, Yes. si Senator Amy Marcos? Well, yan po ay kasunduan ng dalawa, ng Vice Presidente at ni Senator Amy Marcos. Ang Pangulo ay hindi at walang partisipasyon sa kanila naging kasunduan. It is the President is not a privy to the contract or agreement between a user and a person willing to be used. Hindi walang kinalaman ng Pangulo sa kontratang kanilang pinasukan, yung isang tao na manggagamit at isang taong willing magpagamit. At ang nais lang po natin sana ay ang Pangulo po kasi ang sinabi niya ay tuloy-tuloy siya sa kanyang pagtatrabaho, focus sa trabaho. Nadagdag pa nga po ang problema dito sa Siquijor. At kung ang Vice Presidente lamang sana ay nakipag-usap sa kanyang kaibigan, baka hindi pa dumaan at dumating sa krisis na ito sa Siquijor. Kaya sinasabihan mga kaibigan itong si BP Sara na maagang nangangampanya. Imbis na bigyan sana ng words of wisdom itong mga kababayan natin na OFW dyan sa ibang bansa, lalo na dyan sa Malaysia, abay eto yung itinatanim sa utak ng ating mga kababayan na si Pangulong Marcos ay kinidnap ang kanyang tatay. Matindi talaga. Eto na kaya yung bagong standard ng pangangampanya, paninira. Well, eto naman yung ginawa niya, di ba? Nung last na election. Ay, nako talaga. Ma'am, VP Sara raised doubts over the results of the recent midterm election. Sabi niya, may nakausap siyang IT experts na nagsasabing hindi pwedeng totoo yung mga numerong lumabas at sinabihan niya daw ang PDP na questionin kung paano ginawa ang proseso ng bilangan. How does the palace view such claim from the Vice President? Well, sa mga ganito kasi, wish lang nila yon. Libre naman ang mangarap. Ang pangarap na yun ay, sa ngayon, ay hindi mangyayari. Ang pangarap sana ay huwag gawing realidad, baka maraming maniwala. So, kung ano po ang resolusyon, ang naging resulta ng eleksyon, igalang na lang po natin. Hindi po ba nababahala yung palasyo na baka yung ganitong mga pahayag mag-create ng kalituhan or gulo? Kasi syempre katatapos ng eleksyon, baka may iba na hindi pa matanggap yung kanilang pagkatalo, i-capitalize yung ganitong statement. Kaya nga po, yan naman ang nakikita nating gusto nilang gawing naratibo. Sirain pati ang institusyon, ang kredibilidad ng eleksyon, pati na ang COMELEC. Yan ang talagang ninanais nila. Hindi naman sila siguro nagsasabi ng mga anumang positibo pagdating sa gobyerno o ginagawa ng pamahalaan. Sabi nga natin, mas maganda sana magtrabaho kaysa magbakasyon. Yusuf, Aray magandang ko po. umaga po. Meron lang concerns coming from some members of the House of Representatives, particularly Representative Chua. And although nag-convene na yung impeachment court, merong ilang mga senator judges na lantaran na nagpapakita ng suporta sa defendant na si Vice President Sara Duterte, particularly Senators Amy Marcos and Robin Hood Padilla. What do you think of this? My opinion? Yes, ma'am. Sa batas naman po, sinasabi na kapag ka po kayo ay tumayong senator judges, dapat meron kayong neutrality. Dapat hindi bias. Sa ngayon po, harap-harapang ipinapakita ang biases. Sana po igalang nila ang taong bayan at magpakita naman ng konting kahihiyan dahil ang sinisilbihan nila ay ang taong bayan, hindi para sa iisang tao lamang. Totoo naman, di ba mga kaibigan, yung sinasabi dito ni Attorney Claire Castro, kailangan talaga itong mga senator judges natin, lalo na yung mga 18, magpakita naman ng konting respeto sa ating mga kababayan. Di ba? Lalong-lalo na sa pagsunod sa anumang mandato ng batas. Lalo na mga kaibigan, mga senador sila
'Di ba? Tinitingala sila eh. Tapos eto sila. Pero maganda na rin 'yun, mga kaibigan, na makita na natin ngayon. Kasi pagdating sa susunod na eleksyon, abay alam na natin, 'di ba? Yung mga dapat nating ibasura. Yung hindi nyo inaakala, mga kaibigan, na ganito pala yung magiging stand nila, yun na yung matinding rason, mga kaibigan, para wag nyo silang suportahan sa susunod na eleksyon. Diba, mga kaibigan? Sabi nga ni former Senator Trillanes, wag na kayong umasa sa mga solid Duterte. Dahil yung mga yan, kahit sampalin mo daw ng mga ebidensya, kahit iharap mo pa, yung pinakamatinding ebidensya ay hindi nila tatalikuran itong si Duterte. Lalong-lalo na itong si Robin Padilla. Dahil kahit sunugin mo daw siya, mga kaibigan, ay mangangamoy Duterte siya. Kaya naman, mga kaibigan, bago tayo magtapos, eto, mga kaibigan, naniniwala ba kayo dito na itong si Chis Escudero ay ginagawa tayong tanga? Yung mga kababayan natin at ang media ay ginagawa niyang tanga. O, di ba? Lalo na sa usapin ng impeachment. So, mga kaibigan, anong masasabi niyo patungkol dito? Comment down below. Again, mga kaibigan, huwag niyong kalimutan i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo, mga kaibigan.